Alleluia, 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 Alleluia. Araw ngayon, gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang malulubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kaniyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria. Nabuhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kaniyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling nabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadeboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay isinalaysay ni San Marcos ang 3 mahahalagang kaganapan kung saan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay nagpakita pagkatapos ng kaniyang kamatayan sa krus. Una, isinalaysay niya na nagpakita si Jesus Nazareno kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Ang ginawa niya, pumunta siya agad-agad
kay Jesus Nazareno noong kinabukasan upang siya ay bisitahin sa libingan. Subalit kaniyang natagpuan na nawala na ang bangkay ng Panginoon. Kaya ang ginawa niya ay ipinamalita niya ang muling pagkabuhay, ngunit hindi naniwala agad ang mga alagad at ang mga kwento sa likod ni Maria Magdalena. Sa ikalawang pagkakataon, nagpakitang muli si Jesus sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid. Bumalik sa Jerusalem ang mga alagad na ito at ibinalita sa kanilang mga kasamahan ang nakita nila, ang nangyari sa kanila habang naglalakad sa daan. Ngunit pareho din ang ginawa at reaksyon ng mga alagad. Hindi sila naniwala. Sa ikatlong pagkakataon, napakita na siya sa 11 at inilarawan sila ng ebanghelista bilang kapos sa kanilang pananampalataya at pananalig. Sinabi rin at inilarawan ang katigasan ng kanilang ulo. Kung mapapansin po ninyo, kagaya ng aking sinabi nung mga nakaraang araw, ang mga apostol tila baga nanahimik pagkatapos ng kamatayan ni Jesus Nazareno. Maraming tanong ang bumubuo sa kanilang isip. Paano na sila magsisimula ngayon? Ngayong wala na silang pinuno o leader. Nakukonsensya ba sila dahil iniwan nila si Jesus Nazareno sa gitna ng kaniyang pagpapakasakit at pagpapahirap sa krus? Bakit parang punong-puno sila ng pagkatakot at pangamba? At kung nakinig tayong mabuti sa Ebanghelyo kahapon, hindi na sila naghahayag ng salita ng Diyos. Bumabalik na sila sa kanilang dating pamumuhay, ang pangingisda. Ano kaya ang pakiramdam ni Jesus Nazareno ngayong ang kaniyang mga alagad at mga apostol ay unti-unti nang bumabalik sa kanilang sari-sariling bayan? Ano rin kaya ang pakiramdam ni Jesus Nazareno nung siya'y ipinako sa krus, samantalang unti-unting nagtatago, unti-unting nawawala ang kaniyang mga alagad? Ngayong nabuhay siyang mag-uli, nanatiling takot at nagtatago pa rin ang kaniyang mga apostol. Puno pa rin ng katigasan ang kanilang mga puso. Subalit pagmasdan po ninyo ito, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa kabila ng pagtataksil ng mga apostol at mga alagad, ni isang hibla ng galit at pagkamuhi, hindi ipinadama at hindi naramdaman ni Jesus Nazareno. Sa kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang pagpapakita sa kanyang mga apostol at mga alagad, walang paghihiganti ang naramdaman ni Jesus Nazareno. Walang anumang salita, panunumbat sa kaniyang pagpapakasakit, sa kaniyang pagkamatay, sa kaniyang muling pagkabuhay. Tanging pag-ibig lamang
at kapatawaran ang ipinadama ni Jesus Nazareno. Hindi katakatakang ang pagkakakilala natin sa Diyos ay isang Diyos ng pag-ibig at kapatawaran. Si Jesus Nazareno ay totoong Diyos. Si Jesus Nazareno ay Diyos ng pag-ibig at pagpapatawad. Kaya nga po ngayong pinasisimulan na natin ang mga linggo ng muling pagkabuhay, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, patuloy tayong inaanyayahan na mas higit kilalanin at palalimin ang ating ugnayan kay Jesus Nazareno. Kilalanin natin siya bilang ating Diyos, bilang ating tagapagligtas, bilang Diyos na maawain, Diyos na mahabagin, Diyos na mapagpatawad, at higit sa lahat, Diyos na patuloy na umuunawa sa atin, Diyos na patuloy nagsasabog ng kaniyang pag-ibig at awa sa bawat isa sa atin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.